Isang kakaibang relihiyosong kaugalian na matatawag ang umiiral sa bansang Indonesia. Ito ay isang festival na maaring hindi mo palalampasin kung nagkataon. May pupuntahan na bundok upang maging isa ka sa partisipante nito. Ang kailangan gawin mo doon ay maghanap ng partner at gagawa ng milagro ng magkasama. Sa madaling sabi, makikipagsawsawan ka sa taong una mo palang nakita o nakilala sa lugar. Kahit pa ito ay kasado na babae o lalaki. Basta ba nagkakaintindihan kayo? May mga dahilan kung bakit nila ito ginagawa. At syempre, may kwento sa likod nito. This is Kamatay Story kaya hindi na natin patatagalin to. Sawsawan na. Let's do this. Noong nakaraang video ay galing tayo ng Papua New Guinea, di ba? Ngayon naman lilipad tayo patungong Indonesia, na hindi naman kalayuan dahil ang bansa na ito ay parte rin ng geographic region ng Oceania. Sa katunayan, nagsishare sa iisang lupain na matatawag na border ang dalawang bansa na ito bilang magkapitbahay. May issue sa pagitan ng dalawang bansa na ito pero hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil alam kong iba ang interes ng marami sa inyo. Ang Indonesia ay may 600 mahigit na etniko, kaya nga tinatawag itong malawak na kapuluan ng iba't ibang kultura at relihiyong paniniwala. Noong 2015 na census ay tinatayang nasa 255.4 million ang populasyon ng Indonesia. 50% nito ay namumuhay sa isla ng Java, ang pinakamataong isla sa buong mundo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may umiiral na mga kakaibang kaganapan sa isla na ito. Isa na rito ang tinatawag sa kanila na Pon Festival. Ang Pon Festival ay isang relihiyosong kaugalian na nagaganap ng 7 beses sa isang taon sa bukid na tinatawag na Kimukos bilang kanilang venue. Ang Kimukos Mountain ay pinaniniwalaang puntod ng isang prinsipe noong 16th century na nagngangalang Pangeran Samudro, anak ng Javanese king noon, at katabi nito sa puntod ay ang kanyang stepmother na si Nyai Otrowolan. Ay sa kwento, ang prinsipe at kanyang ina-inahan ay napilitang tumakas mula sa tahanan ng hari pagkatapos mabunyag na may relasyon ang dalawa. Ang dalawa ay narating ang Kimukos Mountain, ngunit nahuli sila at kinuyog ng taong bayan. Sa kasamaang palad ay napaslang ang dalawa at doon na rin nailibing. Nahati ang opinyon ng mga taga-Indonesia kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Ang mas pinaniniwalaan na espekulasyon ay kung sino man daw ang magparis ang gagawa ng makamundong bagay sa Kimukos Mountain na iyon ay magagantimpalaan ng labis na swerte. Kaya naging nakaugalian na tuloy ang pagpunta ng mga tao sa Kimukos Mountain kahit medyo may kaliitan ang lugar na ito na sumusukat lamang ng 824 meters. Iwan ko lang kung sinadya ba na doon iraraos para mangyari na talaga ang dapat na mangyari. Basta ito ay open for all na event. Pwede ang kahit na sino na sumali basta kaya pa ng katawan na umakyat at bumaba sa bukid. Ang unang gagawin ng mga lumahok sa Pon Festival ay mag-aalay muna ng bulaklak sa puntod ng rena at prinsipe. Ang ikalawa naman na gagawin ay dapat linisin ang sarili sa isang tinatawag na sagradong batis na matatagpuan mismo sa bukid na iyon. Hugas muna syempre bago kumain. Pagkatapos, this is it. Kung isa kang lalaki ay magyayaka ng isang babae na maging kaparis at kapag aayon siya sa iyo ay hindi mo aakalain na pwede na pala ikaw makasawsaw ng iyong tortang talong. Ganun lang yun. Ang babae naman ay syempre dapat magpasawsaw din. Ito ay para raw magkaroon ng matinding swerte sa hinaharap ang mga lumahok sa Pon Festival. At ayon pa rito, kahit yung may mga asawa na ay sumasali pa rin dito. Kaya sawsaw dito, sawsaw doon ang naging kahihinatnan ng lahat. LOL! Gayunpaman, hindi ito ganun kadali kagaya ng iniisip mo dahil may patakaran ang nasabing festival. Upang sa gayon ay maging epektibo ito sa magparis. Kung nakahanap ka na ng kaparis at nagsawsawan na kayo, ay hindi pa doon nagtatapos ang lahat.
Kailangan ang magpares na iyon ay babalik ng 7 beses sa bukid ng Kimukos para sa sawsawan. Tuwing ika-35th ng araw mula sa unang sawsaw, ay uulitin nila ito ng 6 pa na beses upang maging kumpleto ang swerte na darating sa kanila. Nangangahulugan na gagawin ito ng magpares ng isang buong taon. Kaya siguraduhin mo na talagang komportable ka sa lasa ng sawsawan na iyon. Dahil kung hindi naman daw ito gagawin, ay malaki ang posibilidad na matinding kamalasan ang matatanggap ng magpares. Kaya kahit ayaw mo na dahil medyo panis na, ay kailangang tuloy lang ang pagsawsaw. Ginusto mo yan eh. Sinasabing aabot sa 8,000 katao ang lumalahok sa Pon Festival na ito. Lalo na sa opening pa lang ng event. Dagsaan ang mga negosyante, single, mag-asawa, pati mga tambay na kisawsaw na rin para makakuha ng swerte. Noong 2014 ay sinasabing 75% ng mga babae na pumupunta sa festival na ito ay talagang ang mga trabaho ay pagbebenta ng kanilang sariling sawsawan. Ibig sabihin ginagawa na nilang negosyo ang paglahok sa festival na ito. Kaya ang Kimukos Mountain ay parang naging tiyanggi ng sawsawan. May nagtatayo ng karaoke bar, may mga stalls na nagbebenta ng pampagana, at may mga tent rin na tinatayo na pwedeng arkilahan ng mga magparis na nahiyang magkainan sa labas. Mas gusto nila yung patagong sawsaw. Kaya hindi nakapagtataka na ang nakaugalian na ito ay umani ng salungat na international na atensyon at kinikwestiyon kung paano ba naging relihiyosong kaugalian ito. Noong November 2015, ang Central Java Governor ay nagmungkahi na iban ang relihiyosong na kaugalian na ito. Ngunit ang Pon Festival ay hindi naman simpleng trip lang na madaling mabura sa isipan ng mga tao, kaya may mga pumupunta pa rin dito. Ganito na raw ngayon ang naging kalakaran. May mahal na entrance fee bago makapasok sa lugar. Ibig sabihin tuloy pa rin ang festival ng Pon with improvement. Kagaya na lamang ng mga community health clinic na tinayo malapit dito na nakabukas ng 1 beses kada linggo para sa free check-up at nagbibigay din sila ng libreng pambalot ng tortang talong para iwas sakit. Ano man ang magiging kahihinatnan ng Pon Festival na ito, ay nagpapakita lang ito kung paano ang tradisyonal na paniniwala na develop sa pagiging makabagong pag-uugali na sa tingin ko ay ang mas nakakabahala. Sa huli, ang nakaugalian na ito na pakikipagsawsawan sa hindi mo pa nga labis na nakilala ay isang matatawag natin na matinding gawain. Pero sa totoo lang, ginagawa naman talaga ito ng bagong lipunan natin ngayon sa iba't ibang lugar. Nang pasikrito nga lang, at yan ang kaiba nito sa Pon Festival. Dahil ginagawa nila ang bagay na ito nang nakabukaka ang lahat ng pangyayari sa mata ng publiko. Kamata, ano naman ang masasabi mo sa usapin na ito? Ngayong alam mo na may ganito pala na festival na umiiral. Babalakin mo ba na lalahok o tama na narinig mo ito? Sa comment section na lang natin to ipagpatuloy. At dyan matatapos ang ating Kamatay Story. At huwag kalimutan na mag-like kung nagustuhan nyo lang naman ang video at subscribe na rin para maging updated ka sa next ko pang upload. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat.